Alright, then here we go sa ating part 3 ng eBay dropshipping natin. So dito sa part 3 ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-set up ng automation tool or yung dropshipping tool natin na eSync. Okay? So dito sa video na to, ito yung basic setup na kailangan nyong malaman sa mga dropshipping tools na ibibigay sa inyo ni client. So, uulitin natin, no, na wala tayong bibilhin na kahit na ano. Wala tayong gagastusin. Yung mga account na ipinapakita ko sa inyo ay bibigyan tayo ni client ng access sa mga account na to. Okay, so dito tayo sa eSync. Ito yung dropshipping tools natin. So dito makikita na natin yung mga account ni client dito. Halimbawa, nag-add siya ng 3 eBay store. So ito, dalawa na to, no? So kung mag-add siya, kiklik niya lang yung account dito, tapos pwede na siyang mag-add ng store. Okay, add store, eBay, Shopify, WooCommerce, so pwede siya rito. So sa eBay, tapos i-link niya lang yung eBay niya, tapos madadagdagan na to, no? Yung mga account na nandito. So dito muna tayo sa Dysenberry. So ito yung dashboard natin. Makikita natin yung mga active listing. So kung makikita nyo, fresh na fresh, no? Wala pang active listing dito, wala pang out of stock, wala pang kahit na ano. So ito yung mga kapag nakakuha kayo ng mga client na baguhan pa lang sa dropshipping. Ganito yung pinaka dashboard, no, na makukuha nyo. So dito sa gilid, makikita natin yung home. Pag kinlik natin yung home, ito yung dashboard. Pag kinlik naman natin yung orders, so dito naman lalabas yung mga nabili sa store ni client. So magkakaroon dito ng mga listing, no, kung yung mga product na nabili. Tapos makikita na rin natin dito yung mga information ng bumili. No, kapag nag-order fulfillment tayo, kasi meron ditong automatic order, once na may bumili sa store ni client, si eSync na mismo yung mag-ship ng product. Ito yung tinatawag na automatic ordering. Yan, meron silang automatic ordering. So, dito yan sa orders, makikita natin yan dito. Tapos dito sa products, ito yung listing. Pag kinlik nyo yan, dito kayo makakapag-create ng listing. Pwede kayong mag-export. Yan, kapag may listing kayo, i-export na ni eSync yung mga products dito. So, dito naman sa draft, makikita nyo yung mga hindi nyo pa natatapos na listing. Yan, so sa message, itong messages, yan, kapag may nag-message sa atin, may mga concern, dito natin makikita, no? One stop na lang. Hindi na tayo pupunta sa eBay, hahanapin pa natin yung messages. So, punta tayo sa ebay.com. Yan. So, meron dito ang mga messages dito sa gilid. Yan, yung hahanapin pa natin dito yung mga messages, payment, yung mga email. So, hindi na natin kailangan gawin yun. Nandito na siya sa eSync. No? One stop na lang siya. Okay? So, dito tayo sa settings. Dito sa settings, yan, makikita nyo yung repricing. Yan, kapag yung product nagtaas ng presyo, automatic magre-reprice na yung eSync. Tracking, yan, matatrack ni eSync. Hindi na natin kailangan ng product monitoring kasi tinatrack na ni eSync yung mga products natin na nakalista dito sa eBay ni client, na nakalink dito sa eSync. Tapos dito, automatic ordering. Kapag meron siyang automatic ordering, i-on lang natin yan. Tapos ang gagawin naman natin dito, or si client yung maglalagay ng supplier account niya rito. Makikita niyo yan dito sa pinakababa, itong supplier account. Yan, tapos meron siya rito add supplier account. Yan, tapos mamimili na lang siya rito kung anong platform, no? May Amazon, AliExpress, yan. Pwede siyang mag-link ng account niya rito. Automatic na si eSync yung mag-ship ng product once na may bumili. Kung wala naman siyang auto-ordering, dito yung automatic ordering na yan, ang gagawin nyo, once na may order, pupunta kayo sa orders, tapos makikita nyo yung bumili rito, nakikita nyo yung product na nabili rito, kayo yung pupunta manually sa AliExpress ni client, tapos kayo yung mag-order fulfillment ng manual. Dalawa yan, no? Merong auto-ordering dito sa eSync, meron naman manual order fulfillment. Yan, so, dito naman next, auto message. Yan, kapag may bumili sa atin, automatic na nag-send siya ng message na kagaya nito, no? Thank you for buying from our store. So, pwede nyong i-edit yan, pwede nyong palitan. So, sa isa naman, collage. Kapag may mga pictures, yan, enable natin yung collage. Tapos, lalagay natin siya dito sa apatan. Tapos, click lang natin yung save. Para yung pictures na galing sa pinagkuhanan natin ng products, magge-generate siya ng collage picture. Tapos, yun yung magiging main photo natin. So, dito naman tayo sa repricing. Yan, dito, ang quantity natin in stock ay laging naka number 2. Kahit na may bumili sa product natin na meron siyang quantity na 2, magre-refresh siya, magiging 2 ulit siya. So, lagi siyang naka number 2. Ngayon, pag na-detect ni eSync na paubos na yung supply ng pinagkukuhanan natin ng products, automatic siya magsisero. Halimbawa, yung stocks, 5 na lang. So, automatic mag-out of stock na siya. No? Shipping time, 2 days.
Yan, dapat naka-enable to, no? Duplicate, no? Para wala tayong duplicate. Tapos, dito sa ilalim, yung offer selection settings, halimbawa, mamimili kayo rito, Amazon, Walmart, or AliExpress. Dito sa Amazon, free shipping, maximum handling, 2 days ang handling natin. Pero dahil nga AliExpress tayo, pupunta tayo sa AliExpress. Makikita nyo rito, naka 15 days yung delivery days. Kasi nga, kapag sa AliExpress US, 15 days bago ma-ship yung products. So, eto na yung bago ngayon, guys, no? Halos konti na lang yung tumitingin sa Amazon. Puro AliExpress na. Kasi nga, sa AliExpress, yung tracking nila ay USPS. Hindi kagaya sa Amazon, ang tracking nito ay Amazon. No? Yung shipping company, Amazon na mismo. Pero meron ditong settings na ire-replace niya yung Amazon shipping. So, ire-replace niya, no, yung tracking. So, dito naman tayo sa range repricing. And so, wala na tayong gagawin dito. Profit natin, 10%. Gawin natin tong 20%. Kasi yung mga client, ito yan, mga 20%. Ito yung pinaka-basic client, no? 20% yung profit nila. So, click natin yung save. Okay, so dito naman sa additional fee, ito naman yung pinaka-break even natin, naka 16%. So, click natin yung save. Okay, so kapag AliExpress, mas mataas pa. Kasi nga, mura sa AliExpress, mas nabibili siya sa eBay, no, ng mas mahal. Kaya yung 20%, minsan nagdadagdag pa si client. 30%, 35% ang gusto kong profit. So, dun tayo babase sa criteria ng client. So, dito sa round price, i-round up ba? I-round off ba niya yung price? Halimbawa, 10.5, i-round off niya na ng 11 yon. So, hindi na natin to pakikialaman, no? Hindi na natin to i-enable. So, location settings, United States, okay na to. Click na natin yung save. Tapos dito sa pinakailalim, yung bot details. So, hindi na natin kailangan galawin yan. So, dito tayo sa automatic ordering. Pwede nyo i-enable yung automatic ordering. Tapos ito, nakalagay rito, no? Gift message. Do not mark orders as gift. Kasi nga, ito sa Amazon kasi to. Kasi nga, pag dropshipper, ang ginagawa nila, minamark nila na yung binili nilang product ay gift. No? Yun yung ginagawa dati ng mga dropshipping. So, dahil nga nadidetect na siya ni eBay, hindi na po pwede yun. Yung mark as gift, hindi na po pwede yun. Kasi nadidetect na ni eBay na dropshipping yung ginagawa mo. So, pwede ka bang mag-gift ng 50 products per day? So, hindi na siya gift, no? So, nadidetect na siya na business. Kaya, lumilipat ngayon yung mga client sa AliExpress. So, yan yung bago ngayon, no? AliExpress na yung ginagamit natin. Yan. So, tapos, ito, okay na to, no? Dito tayo sa auto messages. Yan, pwede natin tong i-edit. So, sa tracking, yan. Dito sa tracking, so okay na rin to kasi nga AliExpress naman tayo, kaya okay na to, no? So dito tayo sa sync, mga unknown sync, yung mga inilagay natin na products na hindi pumasok. So pwede natin siyang i-upload ng manual. Yung mga products na hindi na sync ni eSync. Okay, galing sa eBay natin. Kasi nga meron tong mga file, no? Kagaya nito, no, may eBay ID or product ID or yung ASIN number, or sa AliExpress meron siyang ID number na ilalagay mo siya rito na automatic na siya nag-upload. Okay, so pwede niyo siyang i-upload dito ng manual. So ito yung collage kanina sa picture, watermark. Kung gusto niyo siyang lagyan ng watermark, pwede kayong mag-upload ng photo rito. Tapos i-on na lang natin yung watermark. Listing template, ito yung makikita natin sa listing template natin. Sa ilalim ng specification natin sa eBay listing, makikita natin yan. So, magbibigay tayo ng sample. Okay, so halimbawa guys, itong heater na to, pag in-scroll down nyo, ito yung item specification, ito yung item description. Yan, itong item description na to, yung sa atin naman ay meron siyang template. Yan, ganito. So, yan naman yung listing template. So, sa revision, dito naman tayo sa revision. Yan, okay na to. Wala naman tayong data rito. Delete out of stock. Hindi natin gagawin yan. So, sa out of stock, don't delete. Okay, kasi kapag nag-restock yan, automatic naman yon na magkakaroon ng stock ulit yung listing nyo. Yan. So, supplier account, yan. Okay na yan. Ililink na lang ni client dito yung supplier account niya kung gusto niya ng auto ordering. So, ganyan lang naman, no? Halos lahat naman ng dropshipping tools. Pare-pareho lang naman siya. Okay, so balik tayo rito sa Amazon, no? Just in case naman na Amazon yung maging client natin. Dito yan sa repricing, no? Sa offer selection settings. Kapag Amazon, free shipping, tapos allow third party. So, uncheck natin to, no? Yung mga FBA offers, uncheck natin yan. Ang i-check natin, allow prime only. Tapos, click natin yung save. Yan naman ay kapag Amazon. So, dito naman sa Walmart, ang shipping nyo ay free. Pero dapat ang product nyo rito ay $25 pataas para maging free shipping siya. Kasi kapag $35 pababa, meron siyang shipping fee. Yan.
So, pero yung mga client na may mga membership account, mga free shipping sila rito. So, itatanong natin yan kay client. So, i-take note nyo guys na yung sinasabi ko rito. Kailangan yung itanong kay client kung free ba yung shipping kapag sa Walmart kayo. Sa AliExpress naman ay free, pero 15 days nga lang ang delivery time. Yan, so, overall, pupunta lang kayo rito sa store settings. So, makikita nyo na yung mga pwede nyong i-setup dito. Watermark, pwede natin i-check yan para magkaroon ng watermark yung mga products natin, hindi makopya. Okay, so dito rin natin siya makikita, yung setup niya. Okay, so ganun lang kadali guys, no? Babase tayo sa criteria ni client kung ilan yung ilalagay natin na break even, ilan yung ilalagay natin na desired profit, percentage ng profit, kung may auto ordering ba. So yun yung mga kailangan natin i-take note, no? Ayun yung mga importanteng i-setup natin dito sa dropshipping tools, dito sa eSync. Kung meron pa kayong mapapanood na ibang mga dropshipping tools na itinuturo ko, lalo na dito sa vaforicamcourse.com, yan, halos pare-pareho lang naman sila ng mga setup. Ngayon, pag na-setup nyo na siya, tuloy-tuloy na yung trabaho nyo, no? Create listing na lang kayo, lagay kayo ng link, lista ng product, so tuloy-tuloy na yung magiging trabaho nyo as a dropshipper. Okay guys, no? Proceed tayo sa part 4. So, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, yun lang po at maraming salamat.